Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. So, magandang araw po sa lahat. So, andito po ngayon sa trabaho. So, sa ngayon is hindi kami masyadong busy. So, walang trabaho. Wala pa kasing tumatawag ng mga breakdown. So, meron po akong ibibigay na mga useful tips about po sa mga buses dito sa Australia, kung ano po yung mga design at kung paano po yung mga policy na ginagawa nila rito compared po dyan sa mga bus sa Pinas. So ito po. So nagtatrabaho po ako dyan sa Cranbourne Transit. So I'm here in Melbourne, Australia. Ito po yung mga bus namin. So, gawa po ito na Scania. Cranbourne Transit. City bus po ito. So, pag sumakay ka ng bus Australia, so, may ano po rito. Iba po yung, wala na po ditong conductor. So, ang ano lang po is driver lang po. So, pag sumakay ka rito, sa mga bus stop, kadalasan, sakay ka. So ito yung driver area. So may sarili siyang pintuan. So wala pong intervention po yung driver sa mga pasahero. Basta hihinto siya sa bus stop. Okay? So gagawin ng mga pasahero, so may mga pasahero is may mga card na sarili. So na bumibili sila doon sa mga outlet ng mga card. So pagpasok mo sa bus, ito po yung pinaka machine. Itatapo po yung yung card mo rito. Ito po, tapos i-recognize na po yun, parang doon ka nagbabayad. Ganoon din sa pagbababa ka ng bus, tatapo uli siya. Okay? So ito po yung loob ng bus namin, dito po yung bagong bus. So kaya po niyang magsakay ng 78 passenger. Ito po. So ito po yung pinaka center door niya. Dito po. So mayroon dito mga machine kung saan mo itatap yung card mo. Para po sa mga passenger sa likod. Ito po. Ito po yan. So dalawahan po magkabilaan. So yun po yung pinakadulo. So yun. May mga ano siya, may mga signage po siya. Tapos, ano po yan, may mga camera po lahat yan. May mga CCTV po yan. So kung ano mo yung nangyayari dito sa loob ng bus, alam po ng opisina namin, tapos tumatawag po ng police just in case na may mga masamang loob. So ito po yung area ng mga PWD or mga elders. Ito po yun. Okay, ito po yun. So ito po yung pinaka nila, upuan nila. So kung halimbawa papara ka naman, so may mga push button po kami. Ayan po. Stop. Ayan po, lahat po yan. Kasi yung mga nakatayo, may mga handrail po siya. Pwede yung hawakan yan. Ito po. So kung dito ka sa likod, may mga ano rin siya. May mga push button din. Katulad nito. Ito yung center door. So may mga push button siya. Ayan. Pipindutin mo lang yan. Ito mga to. So ito po yung yung pinaka signage. Malaman po ng driver yan kasi mag-iilaw tong bus. Bus stopping yan. Kita mo po yan. Yan. Yan po, may mga camera po lahat yan. Yun po yung pinaka-monitor ng Yun po yung pinaka-monitor ng center door. Pag nagsarado bukas to. Pinaka niya, monitor. Alam ng driver kung nagpo-function o hindi yung center door. So ganito po kasi yung bus namin dito. Okay, so ito po, marami po mga signage. Ano yung bawal. So aware lang po kasi talagang bawal. Punishable po by law kung sakaling mabiolate mo ito. Okay po. Yan po yung mga fear. Ano po yan. May mga ano po sila. Maalaman mo yan. Yung Mikey First, ito po yung gumagawa ng mga machine. Ano po sila, parang may ka-tie up sa company, sa bawat bus company sa Australia. Okay po. So just in case na may emergency, may mga hammer din kami yan.
Yung mga orange na yan, ano yan, parang martelyo po yan, na babasagin mo itong salamin. Just in case na magkaroon ng emergency na loob para sa kaligtasan po ng pasahero. Okay po. So basta po yung driver, wala pong intervention sa mga pasahero. Basta sa kanya is to drive safety sa mga passenger. So yun lang po yung, ano niya, yung trabaho niya. Kaya wala pong conductor dito. Okay po. So sana po itong video na to is bigay ng kunting kaalaman po sa mga nagbabalak ka papuntang Australia, na alam mo na niyo yan advance kung ano po yung mga policy pag sumakay ka ng bus dito po sa Australia. Thank you po. Salamat po.